2012, graduate na rin po yung aking bunso. So 12, 13, sabi ko, eto na. Akala ko graduate na ako. Hindi pa pala. Yun ang sinasabi na walang katapusan ang pagiging magulang. Huwag niyong susubuan ang iyong mga anak. Dahil lahat-lahat tayo merong pagsubok. Pagsubok na hindi natin akalain mangyayari. 2019, eto na. Nangyari na. Yung asawa ko, nagkasakit, na-bypass. Kala ko hindi na ako kompleto. Lumaban. Laban. Sa awa ng Diyos. Buhay ang asawa ko. No, mabuhay ka hanggang sa gusto mo. Dahil nandito ako. Dumating ang pandemic. Pandemic, walang may gusto nun. Pero nangyari. Ako ang nagdala ng COVID sa bahay ko. Dalawa ang nahawa ko. Yung asawa ko at yung anak ko. Naghiwa-hiwalay kami ngayon ng bahay. Yung paghiwa-hiwalay namin, ako ang napuruhan. Kasi iniisip ko yung bunso kong anak at iniisip ko yung aking asawa. Sabi ko, eto na. Wala akong naramdaman. Kung hindi, mag-alala lang sa dalawa kong anak, sa asawa ko at saka sa anak ko. Nung nagpaalam yung anak ko na mama, hindi ko na kaya. Masakit na yung dibdib ko. Yun na, ang hindi na ako nakakatulog. Hindi na ako nakakatulog hanggang sa natapos yung 14 days. Hindi pa rin ako nakakatulog. Sabi ko, Clarice, huwag kang pupunta sa ospital. Baka eto na, hindi ko na kita makikita. Kasi iba yung nanay eh. Yung parang ikaw talaga ang bibigay, mabuhay lang yung anak mo. Susugal mo yung buhay mo, mabuhay mo lang yung anak mo. Gano'n naman mga mama, di ba? So, eto na. Nangyari, ilang buwan ako, wala lang. Nagkaroon po ako ng anxiety sa hindi ko pagkakatulog. Pero hindi ko yung sinukuan. So tawag ako sa doktor, tawag sa ganito, anong gagawin ko? Hindi ako makatulog. Nag-drugs ako. Pinag-drugs ako. Valium. Tapos, Saynor, para lang makatulog ako. Awa ng Diyos, eto na ako. Nakabangon. Bangon tayong lahat. So, bale, masaya. Eto. Itong birthday ko na to na 60 years old. Actually, lahat naman tayo may pangarap. Diba? Pinangarap ko rin to pero hindi ko na inaasahan maganap.